Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng DZRH News. Pahayag ito ng Department of Foreign Affairs tungkol sa napapabalitang nadakip na si Saldico doon sa Prague, Czech Republic. So, sinabi ng Department of Foreign Affairs na wala pa silang natatanggap na impormasyon tungkol sa pagkadakip kay Saldico. Oh. Ito, basahin ko ang article ha. The Department of Foreign Affairs said it has yet to obtain information regarding the reported arrest of former Ako Bicol Party List Representative Elizaldico in Prague, Czech Republic. Ito yung statement. Regarding Saldico, we have no information for now. We will provide an update as soon as the information becomes available. Thank you. Yan ang sabi ng the Department of Foreign Affairs briefing. President Marcos Jr. earlier announced that Ko had been arrested in Prague for allegedly entering the country without proper documentation. So, dalawa na ang ahensya na walang klarong impormasyon. Dalawa na ang ahensya ang nagsalita. Una, ang Philippine National Police. Bini-verify pa nila. Kino-confirm pa, sabi ng Philippine National Police. So halos parehas sa statement ng Department of Foreign Affairs, wala silang impormasyon. So ang tanong ngayon is, saan nakuha ng Pangulong Marcos Jr.? Sino ang source niya sa sinasabi niyang nahuli si Saldico sa Czech Republic? Kung connecting the dots, si Attorney Harry Roque nandun sa, I don't know kung saang bansa siya, basta nasa European Union. Tinawagan ko, sabi ni Attorney Roque, tinawagan ko ang Immigration Police sa Prague, Czech Republic. Tinanong kung may nahuli ba sila na Elizalde Esco. Ang sagot daw ng Immigration Police sa Czech Republic is wala, as in wala. So, again, connecting the dots, si Mr. Jason Sa, sinasabi rin niya na yung kaibigan niyang journalist na base sa Czech Republic, sinasabi rin niya na walang ganong nahuli ng Immigration Police. So, ito ngayon ang tanong. Sino ang nag-feed ng informasyon sa presidente? Kasi parang nakakaya kung sakali man sakaling fake news ito, nakakaya sa presidente. Ako, gustong-gusto ko pa naman na sana totoong nahuli na talaga si Saldico. Gustong-gusto ko yung announcement ni Secretary Junvic Rimulya na in 3 weeks time, makakabalik na dito si Saldico, makakauwi na. Kaya lang sa ngayon, parang lumalabo. Dahil ito, yung sources ng Billionaire News Channel, unang source nila is isang security official, duda siya na mayroong Portuguese passport si Saldico. Kasi yun ang naunang ulat eh. Ulat ni Secretary Junvic Rimulya, pati mismo ang Pangulo, sinasabi niya na may Portuguese passport si Saldico. Kaya lang, sa source ng Billionaire News Channel, sinabi niya na kung mayroon siyang Portuguese passport, bakit doon sa pagpasok niya sa Germany, border Czech and Germany,
Bakit ang ipresenta ni Saldico ay yung kanyang canceled na Philippine passport? Oo nga naman. So to me, analysis ko lang din ito, agree ako sa isang security official na lumalabas, wala ngang Portuguese passport si Saldico. Kasi canceled Philippine passport ang pinakita niya. Kaya ang Germany, ibinalik nila si Saldico sa Czech Republic. Oh. So yun, isang conflicting report. Saba, yung Interpol, second source ng Bilyonaryo Industrial, sinasabi ni Secretary John Vic Rimulya na nasa red notice na si Saldico sa International Criminal Police Organization or Interpol. Kaya lang sinasabi ng source na wala. Wala siya sa Interpol, red notice ng Interpol. Kaya sinasabi ng iba, dahil wala siya sa Interpol red notice, kung totoo man na nahuli siya ng Czech authorities, madali lang siyang makalabas, magawa ng legal means dahil wala siya sa Interpol. So, ako, ito, opinion ko lang ito, connecting the dots. Baka nga, totoo na naaresto, kailang dahil nakaalis ka agad dahil wala siya sa Interpol red notice. So, ano ba ito? Ang Pangulo mismo, siya ang nag-announce eh. Di ba dapat mag-follow up post siya para kasi breaking news yung kanya eh. Inuuna siya. Kini-question siya ng mga mambabatas. Example, si Congressman Shell Jokno. Sinasabi niya na hindi dapat Pangulo ang nag-announce noon. Dapat ang mga ahensya na may hawak na kay Saldico, prosecutorial agencies like DOJ o kay law enforcement agency ang mag-announce na nahuli siya. Eh bakit? Pangulo pa. Hindi naman trabaho ng Pangulo mag-announce ng mga ganyan. Sabi ni Congressman Shell Jokno, and I agree. Eh yan naman ang style ng Pangulo. Basta may lumalabas na good accomplishment, ina-announce niya kagad. O ngayon, walang impormasyon ang DFA. Ang PNP, hindi rin confirm. Napapahiya siya, sinasabi ni Attorney Roque na fake news yung announcement ng Pangulo. So, maghintay pa tayo ng mga ilang araw para malaman natin kung ano ba talaga ang nangyari kay Saldico. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Hello mga ka-viewers, live ta karon mo ni ang matabangan hatugsin si Kuya. Salamat tayo. Salamat tayo. Kahinawa nga sin. So si Kuya, so mo ni ang balay. Ato pa niya. Salamat tayo. So mo ni ang balay ni Kuya ang atupan sa nahat gihatag sa iya nga yero. So nagatot na gid si Kuya. So mo ni ang balay ni Kuya ngayon gipatindog. Natagaan man siya gyero. So mo na nga yung gitaod na. So ako man nagid si Kuya. So nindot na gid yung balay. So nindot ka no kay karon na humanagyod ang balay ni Kuya o so nindot na kaayo kay na humanag atop ang gihatag sa iya nga yero, plinsen, pako ug lansang nakataon na gid niya o. So nindot kayo. Oh mana og karon Kuya unsay imong masulti nga natagaan kag yero. Ay, pasalamat gid mi sa kuan naghatag og sin kay nakahuman gid mi kuan. Salamat gid sa Ginoo sa nagtabang og kuan sin. O so pila na imong edad Kuya?
49 na. Sa 49 na ka. So na kay mga anak. Na ana. So asa imong mga anak kuya? Nag-eskwela. So nang eskwela pa sila. So unsa imong pangunabuhian kuya nganong karon pa man maatupan imong balay? Kuan na gyud mag-uma. So mag-uuma lang ka kuya. So si kuya mag-uuma lang so dako kayang pasalamat kay natabangan siya og nakaatop siya sa iyang balay og yero. So salamat kaayo sa nagtabang ug sa nagtan-aw sa video. God bless.